Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Tutukan ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran, hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Commander ng Northern Luzon Command tumanggap ng karangalan mula sa Silliman University. Care packages para sa Philippine Navy sailors hinatid ng 500 riders na nakilahok sa Rides for West Philippine Sea. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Commander ng Northern Luzon Command tumanggap ng natatanging pagkilala at karangalan mula sa Silliman University. Alamin ang buong detalye sa report ni John Rebosa. Nagdiwang ng ika-123 anibersaryo ang Silliman University sa Dumaguete City na may temang Today's Treasure, Tomorrow's Tradition, Cherishing Silliman Gifts. Dinaluhan ang nasabing selebrasyon ng iba't ibang mga pinuno ng nasabing universidad at mga alumni nito. Isa sa mga tampok ng aktibidad ay ang pagkilala sa mga natatanging alumni ng university na nakatanggap ng Outstanding Sillimanian Awards para sa kanilang natatanging serbisyo para sa bayan sa ngalan ng iba't ibang larangan. Samantala, ikinararangal naman ng Northern Luzon Command na kabilang ang ating commander na si Lieutenant General Fernil G. Buca na isa sa mga natatanging personalidad at alumni ng nasabing universidad na tatanggap ng nabanggit na karangalan sa larangan naman ng military service at leadership. Ang parangal ay ginawad kay Lieutenant General Buca ng Board of Trustees ng Silliman University sa katauhan ni Mr. Ricardo A. Balbido Jr. at ang presidente ng universidad na si Dr. Betty Sirnol Macan noong ika-28 ng Agosto. Buong lugod naman itong tinanggap ng ating commander kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang natanggap na parangal ay sumasagisag sa pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa Armed Forces of the Philippines, kabilang ang mga reforma na nagpabuti ng ating military operations, kaakibat ang pagpapalakas ng kumpiyansa ng kanyang mga kasamahan sa organisasyon, tanda ng kanyang superior na leadership skills. Sa acceptance speech o mensahe ng Lieutenant General Buca, kanyang ipinahayag na ang Silliman University ang siyang naghubog sa kanya upang marating niya ang kinaroroonan niya ngayon. Itinanim niya sa kanyang pagkatao ang kabutihan, katapatan at integridad na siyang naging sandata niya sa pagsasagawa at pagtupad ng kanyang misyon bilang isang military officer. I am guided by the motto of Silliman University, Via Veritas Vita, the way, the truth, and the life. Through this, I achieved where I am today, a awardee of Silliman University. Rest assured that I will continue to make good things and to make our university and all the alumni proud. With humility, I accept this honor of being one of the outstanding Sillimanian awardees for 2024. Anya sa pagtatapos ng kanyang mensahe. Mula dito sa Dumaguete City, ako si John Rebosa, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran para sa bagong Pilipinas. 500 riders na nakilahok sa Rides for West Philippine Sea naghatid ng care packages sa Philippine Navy sailors. Ang buong detalye sa report ni Mark Lines. Humigit kumulang sa 500 mga bike enthusiasts ang nagdakbay mula sa punong tanggapan sa Camp Emilio Aguilado, Quezon City patungo sa Philippine Fleet Naval Operating Base, Subic, Zambales noong Agosto 25 taong kasalukuyan. Ang naturang mga bikers ay nakilahok sa Ride for West Philippine Sea na inorganisa ng Breakfast Pride Community, kaagapay ang Civil Relations Service ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Bit-bit nila ang mga care package para sa membro ng Philippine Navy. Sa pahayag ni Raymond Gabriel ng Breakfast Ride Committee, ang mga care package ay pagpapakita ng isang makulugang paraan, pagpapalaga sa kanilang dedikasyon, sakripisyo at pagbabantay, pagprotekta ng ating teritoryo at soberanya ng ating bansa sa West Philippine Sea. Samantala, kasama din sa aktibidad ang Deputy Commander ng Northern Luzon Command na si Commodore Carl A. Dicapia. Anya,
Ang Ride for West Philippine Sea ay parte umanong transisyon o paglipat ng NOLCOM sa operasyon pang teritoryo o tinatawag na Territorial Defense Operation na kung saan pinangunahan ito ng Philippine Navy. Kanya rin pinurit, pinasalamatan lahat ng mga riders na lumahok, nagpakitang suporta sa pamamagitan ng dedikasyon, pagpapahayag at pakikisa na lihitimong pagmamayari ang West Philippine Sea. I'd like also to emphasize that and thank that we are here because as your Armed Forces of the Philippines transitions to territorial defense operations, it is your Navy who is at the forefront of these operations. Riding community, maraming salamat sa inyong support, and there are many more rides to come with the same team as announced by Sir Raymond, and I hope we'll all join future rides for this special class. Mula rito sa Tarlac City, ako si Mark Ledes para sa Kapayapaan at Kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo po uli kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Mark Lenes. At ako naman si Jun Rebosa. At kami ang inyong kagnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Sa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y ianyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.